Hello, eto na naman po ako. Nagbabalik na naman po ako. Pumasok na po tayo sa Utsuki Prefecture. Utsuki Ken? Prefecture? Ken? Yamanashi. Okay, Yamanashi daw. Pumasok na po tayo. Nandito na tayo. Pero malayo pa rin tayo sa goal natin ngayon. Nagpahinga lang ako ng konti. Nawalan ng charge ang cellphone ko. Habang naka-charge po ito, ayan, inumpisahan ko na naman po. Ito, tingnan nyo po itong way na to, no? Ang ganda, ano? Ayan, ang ganda. Enjoy po kayo. Andyan. Ito. Ay, sa labas. Itong way na to. Nandito na pala tayo sa Yamanashi. Okay, Yamanashi Prefecture na po. Ayan. Pare-pareho lang din ang view. Nasa bundok pa rin tayo. Pare-pareho. Pero, malayo pa rin po tayo. Malayo pa rin sa ating goal, sa Gamiko Lake. Malayo pa rin po. Ano ba sasabihin ko sa inyo? Basta enjoy lang po tayo. Sa kalsada pa rin tayo. Service road pa rin tayo. Wala po tayo sa highway. Nasa service road po tayo. Pero nandito na po tayo. Nakapasok na rin po tayo sa Yamanashi. Okay, tuloy-tuloy lang po ang aking vlog. Nandito pa rin po tayo sa kalsada. Okay. Ayan po. Hindi muna po kaya magsasalita kasi inaabangan ko ang aking charge na nakaano lang po, mauubusan na rin po ang aking bank. Ayan, paligid lang po. Ayan, sa paligid. Pero mamaya maganda naman po ang makikita ninyo. Sulit naman po sa goal na gagawin natin. Pero sa ngayon, enjoy! Enjoy! Alam nyo po, autumn na pero hindi pa po nagpapalit ang kulay ng mga puno sa bundok. Hindi pa po siya red or orange or yellow. Kasi malamig-lamig na rin po, pero next week siguro iba na po ang kulay niya. Autumn, maglalagas rin ang mga dahon niya. Next week try ko po makapag-vlog para makita nyo ang magandang kulay ng mga bundok dito sa Japan na wala po sa Pilipinas. Eto po. Pero nandito pa rin po tayo sa kalagitnaan eh. Hindi pa po tayo nakita nyo po yung ibang kulay nagpapalit na rin po, nag-iiba ng kulay. Pero mas maganda po yan pagka yung talagang nag-red ang kulay ng mga dahon. Ang maganda po yan. Dito po sa service road na to, kasi bundok, marami din pong pagka weekend. Monday po kasi kaya pag weekend marami pong mga riders, mga nag-hiking din po, marami po. Maganda kasi ang tanawin dito sa bundok pagka ganito. Ayan po, tingnan po nyo ha. Ayan. Medyo nagpapalit na rin po ng ibang kulay ang mga bundok. Nakakatuwa po. Marami pang green. Marami pang green. Yun ang maganda nasa mga Utsuki Tunnel. Hindi siya mahaba, maliit lang. Ito ang next vlog ko. Papunta tayo sa goal. Nandito na tayo sa Yamanashi. Nandito na tayo. Malayo pa rin tayo sa goal natin, malayo pa. Nandito pa tayo sa kasi Utsuki. Ayan, meron ng Utsuki station. Ayan, nakita niyo po. Yan ang Utsuki station daw. Ayan, nakalagay bandang kanan, Utsuki station. Nawalan na ako ng charge. Kaya ito, nakakabit sa sasakyan ng cord ko, ang cord maiksi lang, kakabit sa battery ng sasakyan ko. Maiksi lang ang cord, hindi malayo. Pero ang ganda po ng view.
Ayan. Ang ganda ng view. Ayan. Maiksi lang ang cord ng aking nakakabit po ang charger sa sasakyan. Kaya yung cord maiksi lang, hindi makaabot sa front ng front mirror ng sasakyan. Kaya gumagalaw. Tara si Michi daro. Ayun, may na naman tunnel. Ang dami pong tunnel sa Japanan po. Ganun po talaga kasi sabi nila pag hindi gumawa ng tunnel magkakaroon ng maraming traffic, kaya sa bundok binubutasan ng bundok para magkaroon ng panibagong daanan ng mga tao. Gumagawa talaga sila para convenient ang mga kilos sa mga tao dito sa Japan. Kailangan butasan ng bundok, lagyan ng daan para convenient ang mga tao dumaan kung saan sila pupunta. Hindi masyado traffic. Advantage po yun sa bagong henerasyon. Maraming sasakyan, maraming daan, maraming highway na ginagawa. Kahit sa taas po ng bundok binubutasan din po yun para magkaroon ng mga highway. Yan po, ganoon po talaga gagawa na paraan. Ay Fuji ayun, nawala na. Ayan, panibagong tunnel. Anong tunnel to? Hindi ko alam ang pangalan. Ay, bago daddy. Tarasina na Navi. Wala po sa Navi daw, sa navigator. Etong tunnel, bagong gawa. Bago nga. Wala pa kasi Navi. Bago ang daan nito. Ang ganda. Ayan. Nagsalita na naman ang aming sasakyan. Medyo malayo pa rin daw. Nag-guide sila. May ang karamihan ng mga sasakyan dito may mga guide na, may mga navigator. Sasalita sila kung saan dapat kami dadaan, kung may traffic, kung ilang oras ang biyahe namin papunta sa namin sa goal. Sinasabi po sa sasakyan. Iba na po talaga generation ngayon. Lahat po ay computer. Kaya ang mga sasakyan po dito sa Japan, computer po ang nagsasalita niyan. Kaya ganyan. Iba na po henerasyon. Ang ganda doon sa taas. Daddy, ano yun? Explore natin nga paligid kung ano nababago sa paningin ko. Ako rin po, bago rin po sa paningin ko yan Hindi naman po kami masyadong gala kasi trabaho, tapos kung saan lang, doon lang. Alam niyo naman po, bahay, trabaho, minsan kung saan ang malayong trabaho, saka lang po kami magdadrive ng malayo. Mag-drive nasa highway naman po, hindi po service road ang gamit namin. Highway, kaya wala ka rin makikita ng anong magandang view. Sino uwi, no? NEC だった。 NEC? NEC National Electric Company, hindi. NEC って多分あそこのとこある NEC。 Oo. Ang mahal po rin mga gasolina ngayon,
Ang taas-as ang gasolina, mahal-mahal. Pero mahal po dito sa Yamanashi, sa Tokyo nasa 166 lang kahapon ang gasolina. Kaya mahirap din po mag-driving kung po talagang wala kang pupuntahan na appointment. Nagtatam lang stress. Kaya nag-drive kami. Mamasyal. Magkataon lang. Mahal ng gasolina. Ano po? Pero nag-enjoy naman ako sa pag-drive namin. Magi Bridge. Maraming bridge Isang oras pa daw mahigit. Vlogger na pupunahan po ninyo dito sa wala po kayong nakikita mga nakaupo sa daanan, wala po mga lalo na kung panahon araw ng trabaho, kahit mga estudyante hindi mo makikita na sa daanan walang pakalat-kalat ng mga tao. Lahat sila busy. Kung napapansin niyo, busy. Walang mga normal po yan. Wala pong pakalat-kalat. Miski sa lugar namin, mismo sa bahayang kapitbahay namin, wala pong mga umpukan makikita. Ayan. Ang ganda po ng view. Wala pong umpukan. Magkakaroon yan mga umpukan doon po sa kung anong mga activities na ginagawa nila. Makikita niyo yung mga tao kung ano activities, kung mga sports, maraming tao doon. Mahilig sila sa sports, mahilig sila i-busy ang katawan nila, mahilig sila sa mga activities. Na syempre, pagka nag-uumpukan, hindi mo rin po may iwasan ng mga balitaan. Hindi po ba? Pero, sa labas ng bahay, wala kang magkikita na nag-uumpukan. Magkaroon ng umpukan po mga 3 tao, 2 tao. Ano po ang mga balita? Ang ganda, ganun pa ang ganda naman ng garden mo. Ay, tingnan mo itong yun po. Wala pong yung mga buhay-buhay ng tao na balitaan. Kundi, magbabalitaan kahapon ang lakas ng hangin ganun po yung mga balitaan sa kapitbahay namin, lahat dito. Tapos ang mga po ba yan, maririnig mo kung anong mga activities na ginawa ng mga bata sa school doon po. Hindi mo maririnig ng mga marites. Yun po. Kaya focus sa trabaho. Kaya tingnan nyo po, masaya ang buhay nila. Kasi hindi mo maririnig ang mga marites. Wala silang stress. Kundi ang ganda ng ganun sila. Tapos magkakaroon po sila ng mga kung ano-ano mga kung may mga balita yan, maglalagay po yan sa sa box, sa mailbox na ito ang ganito ang mangyayari. Halimbawa may under construction sa kapitbahay, masakali, bibigyan po kayo ng notice. Halimbawa kung ang magkakaroon po ng mga construction kaya reform ng bahay,
yung magre-reform ng bahay, mga gagawa ng bahay, magbibigay sila ng notice sa katabing bahay na magbababala sila ng ito po, itong araw na to, itong linggo na to, mga 10 days gagawin to kapitbahay na to, medyo maingay po, pasensya po kayo kung magiging maingay po, ganun ang ano nila. Kahit ang pero pagka ang aso, kasi po may aso po kami, hindi naman po sila nagsasalita kung may aso kasi may mga aso din mga kapitbahay namin. Buti po may aso, sabi gano'n. Buti po may aso kasi maiiwasan ang mga magkakaroon ng mga nakawan, gano'n, o kaya mga stranger na hindi kilala, hindi makakapasok sa gano'n po. Kaya ano po tawag doon, yung unseen, maginhawa sa pakiramdam. Hindi ka mag-aalala kasi wala mga stranger na pupunta doon, kundi mga sales, mag-sales, o kaya mga kung anong magpapaalam silang lahat. Ganun po dito sa Japan. Sana ganun din po sa atin yung focus sa trabaho, purihin ang mga kapitbahay para hindi yung ma-stress, laging purihin, lagi kayong magandang araw, ganun po, ang ganda naman ng bahay niya, para wala pong stress, ganun po sila. O sige po, tapusin ko muna ang aking video. Okay, mamaya po ulit. Bye! Wala po tayo sa gula, kinukwento ko lang po ang mga experience ko sa inyo. Okay, bye!